Not so fast doon na sa pagiging state witnesses Mm. nila. Kasi kailangan na i-prove nila na hindi sila yung most guilty. Apparently, yung mga sinasabi nila sa Senate committee hearing ay parang conspiracy. Yung conspiracy, lahat guilty. Kailangan din nilang magpresenta ng concrete evidence at hindi lang yung testimonial evidence. Kasi madaling mag-fabricate using this testimonial evidence. Otherwise, kung wala silang object or physical evidence showing yung where the money ended up or where the money came from, lahat ng mga sinasabi nila ay walang weight, walang basihan at pwede silang makakasuhan as the congressmen have already been threatening libel charges, damages against the Diskaya couple. Kailangan din kung inaamin nila na yung pera na nakuha nila ay ill-gotten, kailangan nilang i-restitute, ibabalik nila yung pera na sinasabi nilang galing sa maling paraan. Kaya ito yung mga factors na kailangan pang mangyari bago ang mga diskaya ay mako-consider na state witnesses. Yung mga statements ni Vico Soto din ay worth telling kasi sinasabi niya yung mga inconsistencies na sinasabi ng mga diskaya sa Senado at doon sa mga interviews na ginawa nila noon. Sinasabi nila that they only get 2 to 3% ng profit na nakukuha nila. Pero at one time, sinasabi rin nila na their personal wealth is now at a 10 figure na wealth. Kaya ano yun, mga 10 billion at least yung sinasabi nilang wealth nila. Kaya kailangan ding suriin yung mga sinasabi ng mag-asawang Diskaya doon sa sinasabi nila sa Senado at doon sa mga previous statements nila sa mga lifestyle interviews nila. Ito po yung magiging kahinatnan po dahil sa mga pinangalanan po ng mga Diskaya, ang ilan po sa kanila ay nagpahayag po ng sentimiento at ito ay mariing pinabulaanan na ang pagkakaugnay doon mismo sa porsyentuhan po sa flood control project. Yung porsyentuhan na sinasabi nga nila, Bombo Frami, ay kailangang mapatunayan. Otherwise, kung hindi, wala testimonial evidence, mababasura kaagad yun at hindi sila maiko-consider na mga state witnesses ng DOJ laban sa mga congressmen na yan. Remember, noong panahon ni Napoles, maraming na-mention na mga beneficiaries ng mga ghost projects o ghost beneficiaries na yan. Pero iilan lang yung nakasuhan yung iba na-acquit pa. Kailangan open and shut given that yung standard ni Secretary Remulla ay hindi lang probable cause kundi may certainty of conviction. May mas mataas na kalidad na ebidensya para makasuhan at pag nakasuhan talaga yan, may in all certainty makokonvict yan. May sapat na talagang ebidensya para kumbaga, sinasabi natin sa English, the accused would be charged as his conviction is certain, beyond reasonable doubt. The prosecution has set his prosecution because the accused conviction, yung parang dead to rights, kumbaga, ang mapapatunay. And attorney, binabanggit may mga date at mga ledger pa sila. At may tuturing na po ba ito na may ebidensya for that? At kahit sila po ay mga tauhan ng mga kongresista at binabanggit na rin po doon na ang pangalan po na Saldico at Speaker, attorney? Makikita mo rin kasi yung mga ledger na yan ay pwedeng, i-consider yan na parang there is this
presumption of regularity in the Mm-mm. course of business. Yun yung sa rules of evidence. Pero pwede ring maatake yan na pwedeng isasabihin nila that it is parang gawa-gawa lang o parang manufacture o parang Mm-mm. forgery, lahat yan. Ang importante ay malilink ang mga congressmen o senators kung meron man at yung mga DPWH officials, employees doon sa pagpipirma, pagtatanggap na parang kung pwede nga lang na makita sila sa isang video na tumatanggap ng pera. Other than that, it's his word against the word of the Discayas.